Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Group 2. Hit that like, share, and subscribe button and click the notification bell for more updates. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Imperyong Babylonian at Assyrian. Babylonia, isa ito pangunahing lungsod sa pagitan ng Tigris at Euphrates. Ang salitang Babylon ay nanggaling sa salitang Akkadian Babylonia na ibig sabihin ng Gate of God. Ngayon, pag-usapan naman natin ng tungkol sa pamumuno ni Hammurabi. Si Hammurabi ay dating unang dinastiyang Amoryong hari ng lungsod-estado ng Babylonia at nagmana ng kapangyarihan mula sa kanyang amang si Sinmubalit noong circa 1792 BK. Si Hammurabi ay mahusay na kilala sa kanyang pagpapakilala ng isang bagong kodigo ng batas na Babylonyo na tinatawag na Kodigo ni Hammurabi. Ano nga ba ang Kodigo ni Hammurabi? Ang Kodigo ni Hammurabi. Ito ang isa sa mga pinakaunang isinulat na batas sa kasaysayan at isinulat sa isang estela at inilagay sa lugar na pampubliko o pangmabasa ng lahat. Sinasabing ang mga kaparusahan nito ay napakabagsik sa mga modernong pamantayan na ang mga maraming mga kasalanan ay nagreresulta sa kamatayan, pananakit o paggamit ng filosopiyang mata sa mata, ngipin sa ngipin. Batong Stela. Dito nakaukit ang 282 Kodigo ni Hammurabi. Batong itim na may taas na walang talampakan. Hanging Gardens of Babylon. Ang mga harding ito ay sinasabing itinayo ni Haring Nabucodonosor II upang palugurin ng kaya nangungulila sa sariling bayang asawang si Amyntas ng Media na nagnanais ng mga halaman ng kanyang bansang pinagmulan. Pagbagsak ng Babylonia. Kasunod ng pagkamatay ni Hammurabi, bumagsak ang kanyang imperyo at lumiit ang laki at saklawang Babylonia hanggang sa madali na napasakamay ng mga Hittite ito noong 1595 BCE. Ang mga Kassites ay sumusunod sa mga Hittite at muling pinangalanan ang lungsod na Karandaniash. Hindi malinaw ang kahulugan ng pangalang ito. Ang mga Shano ay sumusunod sa mga Kassites na namuno sa rehiyon sa ilalim ng paghahari ng pinuno ng Assyria na si Sennacherib. Nagrebelde ang Babylonia. Pinatay, sinunog at sinira ni Sennacherib ang lugar bilang aral sa iba. Ngayon, alam niya na ang tungkol sa Babylonia. Kaya, mag-uusapan naman natin ngayon ang tungkol sa Imperyong Assyrian. Imperyong Assyrian. Ang Assyria ay umiral mula maagang panahong bronze hanggang sa huling panahong bakal. Gamit ang dahas at bakal, lumakas ang parasa at estratehiya ng Assyrian. Ano nga ba ang mga ambag o kontribusyon ng mga Assyrian? Ipapaliwanag ito ni Rian na aking ka-groupmate. Si Rian, narito ang mga ambag ng mga Assyrian. Pinakaunang pangkat ng tao na nakabuo ng epektibong sistema, epektibong serbisyo postal, maayos at magandang kalsada. Pamamahala. Ang sistema ng pamamahala ay naisaayos sa pamagitan ng pagtatag ng isang sentralisadong kawanihan. Pakikidigma. Sila ay gumamit ng mga armas tulad ng sibat, espada, pana, kalasag at balutin na gawa sa bakal. Sila rin ay maalam sa mga taktika sa pakikidigma. Sila ang unang gumamit ng chariot sa digmaan upang magkaroon ng mas matibay na proteksyon. Sa kanila nagmula ang unang teleskopyo gamit ang batong tinatawag na Nimrod lens. Sila ay nagtala ng kanilang kaalaman sa mga naganap na eclipse kaya masasabing mataas ang antas ng kanilang kaalaman sa astronomiya. Panitikan. Naging sentro ng kaalaman sa Mesopotamia ang aklating itinayo sa lungsod ng Nineveh. Mga palasyo at templong yari sa ladrilyo at bato ay nagpapalamutian ng malalaking eskultura na nakaukit dito. Pagbagsak. Dahil sa kalupitan ng mga Assyrian, nagkaisa ang mga Chaldean, Medes at Persian na gapiin ng mga Assyrian. Walang tumulong dito dahil lahat ng mga kairan nakapaligid dito ay galit rito.